Ito sa'yo, oh. Boy, pinila mo, boy. Eh! Oo, sama-sama. Magandang gabi. Magandang gabi. Kung anong oras man namin ito ma-release, magandang gabi. Magandang gabi. Kung umaga Welcome sa ma-release, Tambay adjust Show. nyo na lang. Mga walang ginagawa dyan. Kung okay nagtatrabaho, kung nagdadrive o ano naman, tambay kayo sa amin, makinig kayo sa amin. Makinig kayo dahil may Makinig sense. tayo. Kasi nandito si... BNO! Yeah! Comment, what's BNR? Ikaw naman, pakilala ka. Sino ka? Tol. Andre lang po, simpleng tao. Ako si Jam lang. Wala lang every week. Kamustahan lang kami. Kaya ito, kakamustahin ko na sila. Balitaman. Okay lang pare. Ayos lang tol. Na-traffic yun. Yun lang ang balita sa akin. Medyo balita. Medyo Kung may late balita lang man naman. ako, private na lang. Ano? Pause mo lang. Uy! Private muna. Baka showbiz din siya. Talaga sinabi mo ba? Showbiz talaga siya. Wala mo, Kir. Pwede na kumuha. Okay, guys, sa mga nanonood, pwede kayo kumuha, Saan ba galing, Dre? Saan ba galing? Nabita tol, tangin. Nagano ka? Asikaso ka Muntik NBI? pa ako mapamura. Oo, pre. Nagkasikaso ako police clearance, men. Para sa... Para sa bagong trabaho, tol. Uy. Congratulations. Okay. Sana. Ayun nga, kakasabi ko lang kanina, unang sahod. Kanya-kanya. Ayun muna. Bakit mo na sa sarili, guys. Balita, bibili daw motor eh. Ay, tayo na. Ano diyan yung ka balita lang, yan? bibili na. Kay mama, shout out. Di alam, okay. Tayo dyan. So, sa unang topic natin yung unang episode. Mhm. Ano to, tol eh? Talagang bago to sa usapan. Bagong-bago, Mga totoo. tikabong to. Talaga. Napakaraming komento dito. Literal na bago yan, pre. Ang pag-uusapan natin ngayon, base sa, gusto ko lang malaman yung mga perspective ng nating isa't isa. Kasi, ang alam ko, yung isa dito, dumaan sa ganito. Yung isa dito, dumaan sa ganito. Di ba? Ako, dumaan sa ganito. Ang katanungan, pare, is, diploma ba o discount? Ayun na. Napakatindi. Madali lang sagutin, pre. Ano? Si Arte, tapos Okay. na Next. Okay na, thank you guys for watching. Joke lang yun, guys. Pero malinaw na usapan kasi ngayon yung diploma o discard. Kasi parang dahil tingin ko isa sa malaki nag-ignite ng usapan na to yung recent na si ano eh. Josh Mojica, Kangkong Chips by Josh Mojica. Mahika. May ganun ba? Oh, may kanta yun, men. May kanta siya, pre, May kanta yun. Kangkong Chips. Diyos mo, ka. Na-promote ka ba? Ayun ang sinasabi ko. Bayad Diba? yan. Baka naman, pwede mo Baka kami naman. padalan dito, panchicha Padala ka lang. kahit di Oh, pa ayun, luto. Para healthy naman. Oh, healthy naman. Tayo na. Sarap. Pag puro ganito kami, baka last episode, lahat kami high blood. Sponsored na, Lazartan. Sponsor, Lasartan. Salamat sa Liberade. Nangala ko. Hindi, sige. Yun yung kailangan pala natin, pre. Hindi Anyway. Puro kasing gago si Andre, pre. Sponsor Lasartan. Bagong-bago sa merkado. Love trip sobra. Last episode, lahat dialysis. Lahat dito may ano na, pre. Naganto tayo dito lahat. May ano. Ano to lang kay Perkid, di mo dito sa kabila. Wait lang, pre, may tagas, pre. Katiter! Oy, guys, di namin ginagawa ng tawa Oy, na oo. mga dumadaan Ay, na. naman, sirang-sira agad yan. Puta na kasi dito ni Andy. Unang banag tayo. Hindi guys, Unang pilot eh. na-respect sa mga lumalaban sa mga ilang klase ng sakit. Nakatawa lang kasi pag puro baboy kami ng ganito kada. Ang cute namin. Ang cute ng ending namin. 23 anyo, sinay blood, patay! Kawawa talaga kami. Puta na kasi. Ano tayo na? Pag may Anyways, nagawak na ng mic, lam na. Anyway. Back sa usapan. usapan na. Bak sa Oy, usapan. Mainit na ngayon yung diploma o diskarte. Tingin nyo ba anong naging cause? Although dati nang usapan to bago pa dumating si Josh Mojica, bakit naging putok yung diploma o diskarte? Ako, tingin ko dyan, naging yan kasi maraming nag-success na dumiskarte eh, di ba? Tapos talaga nakita sa social media, ginamit nila yung document. Hinihingal ako pre. Sige, tuloy mo na. Ako nang sa akin. Na, ewan ko feeling ko lang naman. Dito facts guys feeling ko lang to. May tinga ako. Sige pre, tanggalin mo muna. Third pa edit na lang yung... Ano yun?
Feeling ko malaking bagay yung panahong pumutok yung networking eh. Kasi may mga Actually, oo. may mga negative na pagmamarket ng networking na hindi nila nakita ko sa FB na parang hindi nila ina-advise yung aral na kaya mo naman na kumita ngayon eh, di ba? Parang wala lang, medyo fucked up lang. Lalo na nung high school, di ba? Ang dami nag-networking, di ba? Oo, Si Kuya Wen, di ba? Ito, di ba pumasok ka din sa networking, tol? Pwede wala. Zilwin, number 1. Legit. Legit pre, nag-recruit ako doon. Ba't di mo ko piniem? Wala mo talaga yun. Natanggihan sana kita. Pero ano rin, masayang experience din pre. Learning experience yan. Pero totoo tama. Ano talaga, doon Kasi may nagsimula. Doon. May nakita akong speaker na ano ba tawag sa mga speaker na yun? Motivational, ganun. Parang ganun. Lahat naman sila yung mga mga successful motivational. Wannabe. Ay, joke lang. Parang, ako diskarte, oo. Yung si ganun. Oo. Wala lang. Ikaw, Sel, anong tingin mo? Ano? Kung tingin mo anong naging route ng diploma o diskarte na, anong malaking factor bukod kay Josh Moy Kangay na? Kumbaga, wala akong maisip paliban lang doon sa yun nga sa networking. Parang siya no? talagang oo. Pero kung kayo, diploma o diskarte? Trigger talaga. Trigger. Oo, Oo, yun. totoo. Talagang every event naman merong isang citing incident Kasi na isipin mo, pre, mag-i-ignite. Sa'yo, nababasa ko, based na nababasa ko, kumbaga, PPM ka, gusto mo ba kumita ng 10,000? Pera agad eh. Uy, Tsaka paano uso yan? yung mga nagpo-post na to lang kakapal na ako ng pera. Tapos hindi naman pala sa kanila yun. Oo, tapos may mga sports car. Siyempre, di ba? Maingkaan nyo ka talaga. Makikita mo sa hate kami, TikTok. No hate. No, it's a networking kasi alam namin maraming kumita dyan. Kaso nga lang, ang hindi ako fan ng networking yung parang maghahawa ka ng pera, upload mo. Tapos di mo naman pala totoong pera yun. Parang nanloloko ka na Technically, agad eh. nanloloko ka na agad eh. Loko ka na. Although hindi mo naman sinabi directly na pera mo yun pero yung Yun yung misleading pinapalabas na mo kasi. Oo. Parang hindi siya pa, di ba may tinatawag na ethical sa kanan, ethical. Oo, yun. sa Pasok ethics. yun. Kumbaga, legal siya, pero ethical. Technically, wala akong wala ka mali, namang, pero di ka pwede kasuhan. bilang tao na wala lang. Kasi, ayun nga, sabi sa akin dati ni Andre, parang naging gamitan kasi kapag Ponzi eh. Parang, parang nanggagamit ka ng tao pababa. Totoo naman. Although, syempre, kanya-kanya namang, view yan, sa ganyang bagay. Kung yan yung hassle mo, pasok sa'yo yan, good sa'yo. Kasi medyo pangit lang yung mga hindi sa may mga tao kasi na merong hindi ganun ka-wide yung understanding sa. Tapos parang tinitake advantage yun na, gusto mo umita, kasi alam mo naman, hindi naman ba't ko pa pipiliin mag-aral? Kung kaya ko na pala kumita, nag-aaral lang naman ako para kumita. Totoo. Eventually, na yung kahinaan nila, natitake advantage, which is, I believe, mali, di ba? Wala, tapos lang. Yun nga eh. Yun nga. Pero, ibig sabihin, magaling ka nga mag-network yung pag ganun. Para ka doon. actually, Kasi no? na- Para sa'yo nga, no? Totoo. Diskarte ka na lang talaga. Yun nga. Diskarte ka. Nakatak mo yung mga mahiling loob eh. Pero, kunyari, isa sa atin, diploma, diskarte. Kumbaga, pipili lang isa. Ikaw muna. Ay, ganun. Ako kasi, ito yung iniisip ko, parang, di mo siya kailangang paghiwalayin eh. Kasi pwede ka namang dumiploma tsaka dumiskarte sabay eh. Hindi naman siya magkaiba, parang gusto ko saging, ayoko ng apple. Parang ganun. Di siya naman hiwalay talaga. Pero kasi ako talaga, ang point of view ko dyan, kung kaya mo magkakuha ng diploma, gawin mo. Gawin mo. Totoo. Kasi parang binibigyan mo yung sarili mo ng parang kahit pa paanong assurance or Assurance. Kumbaga, parang alam mong may kahit bare minimum. Kumbaga sa makukuha RPG, mo. may loots ka na may loot ka na magagamit. Yung bare requirements, meron ka na eh. Kung meron ka, ngayon, kung sabihin natin di kaya financial, syempre, wala naman tayong choice eh. Di diskarte tayo. So, siguro akin, kung kaya kong makapagtapos, gagawin ko. Sa standpoint to guys, nang nagtapos ng 4-year course. Engineering ba? Share ko lang. Walang ganun. Engineering tinapos yan guys. Mahirap na course. Kasi ang realidad men, sabihin natin para sa akin, ang realidad, pre, dami kong na-applyan eh. Ang hirap maghanap ng trabaho tol nang di nakatapos. Totoo yan. Ang magiging option mo pag di ka nakatapos, negosyo. Negosyo kasi men, syempre, Rain for everybody. kumbaga risky siya para sa akin. Kasi nga, ang ile-leverage mo, kumbaga gagawin mong leverage, yung sarili mo. Yung finances mo, di ba? Ayun yung sa akin. Susugal ka. Diploma muna. Kung no choice, diskarte. Ikaw.
Ako, yun nga, sabi ng sinabi mo, di ba both kung pa kaya. Pero ako, ganun parang sa akin naman, kung may choice talaga na diploma, go ka. Kasi, nasa third world country nga tayo, di ba? Isa pa yun. Siguro kung nasa first world country tayo, pwede natin sabihin na malaking chance na diskarte. Kasi wala akong opportunity doon, tol. Totoo. Saka alam ko kahit di nakatapos, di ba? Ano nga, Oo, si tol. Jargon nga yung rapper. Sa Italia, hindi siya nakapagtapos, tol. Malibat din pa siya trabaho, tapos may pera siya. I mean, Kung yun ang usapan na, kusinero, ito. kung usapan na yung money, yun lang naman, di ba? Yun yung papagala sa tao. Sa ibang bansa, magandang diskarte. Diskarte. Pero pag nasa Pinas ka, pre, talagang napakahalaga ng diploma. Totoo. Ikaw? Sige. Kasi, wait lang. Kasi ngayon nga, third world country, dito pa nga, mag-a-apply ka pa lang dyan sa 7-Eleven, hanapan ka ba ng 4 years? Yung pre, may sumikat Bago dito nga sa dito sa tinatawag SM dito, men. Tinatawag SM, shinare ko. Ay, sa Naalungkot. SM Bagumbong. I mean, hindi ko nililit yung trabaho na hinahanap nila. Pero, hihingan mo ng gantong kwalifikasyon na hindi naman tipong kailangan talaga ng inaaral na 4 years para... Kasi, natuturo naman yun. Oo, tapos sweldoan mo ng kakarampot na tipong pag binigyan mo ng bonus na 3,000 yung kailangan masaya ka na. Kumbaga. Which is yung 3,000 yun, ang hirap na yung pambuhay ng pangkain mo yun sa isang buwan, di ba? Totoo. Yun siguro yung naging kaibahan, pre. Yung first world kasi, yung mga gantong klaseng trabaho, pwede yung hindi nakatapos ng college, totoo. high school, pwede. Dito, hindi. Kaya siguro yun yung malaking diferensya. Dito, kung kaya ng diploma, pero kung no choice talaga, diskarte, tapos try mong kumuha ng diploma. Ayun. Oo. Yun yung parang mas maganda para Kaya sa mo akin. kumuha yung iba, actually, hindi na nila kailangan pero parang ang nagiging reason nila ng pagkuha ng diploma is yung meron kang something na na-achieve mo Parang may nandun na mga sila ganun tao, may mga ganun ako na Parang self na lang ngayon. Diba, kaya nga meron mga, di ba yung mga may edad na talaga, nag-aaral pa. Meron nga yung latest yung matanda, graduate ng lo ba yun? Nakita ko yun solid nga yun. Nag-take. Recent board. Umiyak yata siya dun habang ni-interview. Ano siya, pumasa? Pumasa ng bar exam? Pumasa siya, pre. Pumasa. Parang ano na lang sa nila parang natupad nila yung pangarap nila nun. Nung di nila natanggap, ay makuha. Kasi karamihan talaga diploma yung gusto rin. Kahit sabihin natin. Ikaw ba, anong pinili mo ngayon? Parang, nasaan ka ngayon? Ako, tol. Kasi ito, nagtapos Ikaw, ang ano yung state na tinatahak mo ngayon? Anong path? Ngayon, tol, hindi ko siya matatawag. Hindi ko alam kung diskarte ba tawag doon. Pero kasi may choice ako na pag-aralin na kuhain yung diploma. Pero, nung nag-aaral ako, hindi ko ma-feel na para sa akin yung school. Yun, may ganun talaga. May mga tao talagang mararamdaman. Ang narinig ko, nalimutan ko sa narinig yun. Kung gusto mong tumigil ng pag-aaral, siguro din may gagawin kang mas matino. Yun. Na hindi mas mababa na tulong yung mabibigay sa'yo compared sa pag-aaral. Kumbaga kung pinili mo di mag-aaral, make sure mo na hindi ka tamaran. Parang ganun lang may gagawin ka na pwede talaga mong may itapat plano, na dun sa pag-aaral. Diba? Which is, ganun naman yung ginawa ko ngayon. Kasi, kung tatambay-tambay lang. I mean, tambay ako na may ginagawa. Yan. Alam mo yun. May ganun may ganung word. Tambay ako. Yan. Kaya, di ko kasi nung nag-aaral ako, pre, di ba, ka-pandemic, hindi ko kasi talaga mapil yung school, tol. Paano? Nag-aaral ako siya, tol, pero parang hindi siya para sa akin. Tapos, netong last year, nag-enroll ako sa Besling. BA. Nag-aaral ulit ako, pero hindi ko talaga ma-feel. Parang hindi siya para sa akin. Interesting para sa pilit. Unnatural siya. Kahit alam mong meron namang source na mag-aaral. Kaya naman. In-enroll ko nga sarili ko nun, pre. Kasi ayokong umano sa mama ko. Nagulat sila, ba't ka nag-aaral? Sabi ko. Legit, tol. Nagulat sila, Yun na solid. Ba't ka nag-aaral? Usual magulang, pre. Di ka nag-aaral, sayang pagtatrabaho ko sa'yo. Pero, by the way, talaga, goods proud ako sa mama ko kasi hindi niya ako pinipressure, pre. Shoutout kay tita. Diba nagulat pa nga Kay tita ba't ka sa Japan, nag-aaral? shoutout. Ba't ka nag-aaral? Ano naman trip mo sa buhay? Yun yung sabi, legit, pre. Yun yung sinabi. Sabi ko, susubukan ko kasi baka ito para sa akin. Kasi gusto ko mag-business Tapos business ad. Narinig ko kasi kumbaga business. related, no? Sige. Pero hindi ko talaga siya ma-feel, pre. Hindi ko alam anong mali sa akin. Hindi ko alam
baka di talaga para sa akin, ganun. Kaya sabi ko, sige, dito na lang ako sa pinagkakabalan ko. Baka dito mag-successful ako. Kasi ilang years ko na siyang ginagawa. Goods naman para sa akin. So far, ang mga tanong dyan, na-enjoy mo? Yun yung, alam mo yun, ito yun yung sobrang stress, pero enjoy ko yung stress, pre. Alam mo yun yung ganung bagay. Masarap sa feeling, pre. Ganun ako sa tol. Sa Dota gusto siguro. mo kasi yung ginagawa mo. Oo, siguro sa Dota na-stress ako pero gusto ko yung iniisip ko paano kung anong diskarte kailangan gawin. Iba yung feeling kapag gusto mo kahit stress ka. Totoo. Parang hindi mo na siya nararamdaman. Pagod na pagod ka na laban. Diba? Parang lang talaga, kung gusto mo talaga. Pero na higher skill doable, sa kanya kasi. Bearable, kumbaga. Living na yung usapan dun eh. Ikaw? Akin naman, kung diploma o diskarte, magbabase ako base sa view ng tao. Kasi kapag diploma o diskarte, ang tingin ka agad sa diskarte, ibig sabihin hustle eh. Hustle over sa pag-aaral eh. Ako kasi, alam ko hindi ko kaya hustle, tol. Yung parang, kung ano yung alam mo, pag napapanood hindi natin. ako nag-aral, magko-computer lang ako. Yung problema ko sa sarili ko. Yun lang gagawin ko eh. Hindi para sa Hindi naman ako yung eh. Yun din yung maganda, tol, na alam mo. Alam ko, tol. Kaya kahit ayoko mag-aral, gagawin. tamad na ako mag-aral, boy. In college, second year college. Pag uwi ko ng bahay, sabi ko, ano ba to? Parang hindi na ako pumapasok para matuto. Parang pumapasok na lang ako para pumasa. Which is, hindi yun yung nilulook forward ko nung college. Yung first year ko, palong-palo ko, wow, animation. Naaral ako niyan. Exciting. Oo, parang ganun. Kaso, una sa lahat, syempre, pinag-aaral ako. Nakakahiya. Pinag-aaral ka ng magulang mo na hirap na makapagpatapos ka, ginagawa ko pa pagkaya ng airmat mo, di ba? Parang sabi, sino ba naman ako? Kung may option akong better, baka hindi ako nag-school. Ang option na best sa akin, school eh. Kaya doon ako nagpunta. Okay. Yun yung best path na hindi ako tatalong. Kasi alam ko sarili ko, boy, na kapag gumana yung kapinoyan ko, wala puta. Talong talaga ending ko nito, kangkungan. Kangkungan talaga ending ko nito. Ayoko maging palang. Pero yung boy, yung course mo na yan, off topic konti, yung course mo na yan, kinuha mo bago pumunta sa UA? Kumbaga alam mo, ito ako? O pagdating... Freestyle yun, men. Freestyle kasi talaga. ang gusto kong course, BA Film. Tapos UP. Oh, shit. Di ako nag-exam sa iba. UP lang. Sabi, mag-UP ako. Mag-aaral ako ng film kasi ako gumapalabas. Ayun. First subject, gusto ko na umuwi. nung Same feels, bro. Gusto ko na umuwi. Palong-palo pa ako dun. Ready ako. Makakasabay ko dun sa UPCAT, mga mapuputi na singkit na nakasalamin, tapos English speaking. Sabi ko, parang tatalino nito ako. Tamang chope lang ako doon, nakachinelas pa ako na. Ang cute ko doon exam na, excited na ako. Sa sobrang kasabawan ko doon, kahit alam ko na sagot nilaga, ang sagot ko sinigang. Basta parang pagkaing Pinoy na may saging. Alam kong nilaga, sagot doon. Sagot ko sinigang, naalala ko na lang sa jeep, ganun ako fucked up noon. Tapos ang nangyari, sayang. Dapat mag-TTIP ako. Exam ako, mag-IT. Wala nang patutungan ang buhay ko. Pre, mag-exam dapat ako nung kaso. Sabi ko parang hindi ko talaga trip. Tapos parang may nakita lang flyer. Tapos UE, EMC, animation. Sabi ko, baka digital animation. Baka may relation to sa filmmaking. O sige, dito na lang pasok. Tapos yun. At salamat sa Diyos, maswerte at blessed. Napunta ako sa pamilya na kayang mag-provide ng ganun. Kasi medyo mahal siya eh. May kamahalan talaga siya na off the bat, eto gusto ko, kaya ko kunin. And malaking pasasalamat na may ganun ako, na ganun ka-supportive din parents ko sa pagpapaaral sa akin. Na-take ko yun ng pivot lang. Tabay, chinat ko si Joshua, try out to. Tapos parang sa inuman nag-uusap kami ni Joshua, tsaka narinig ni EJ. Si EJ parang magpa-fine arts na nun sa sa FEU. Sabi, try ko dyan. Nag-enroll na rin si EJ. Ayun, magkaklase kami tatlo. Solid nga yun, hindi na puto yung pagkakaklase nyo. Hanggang college, pre. Kasi nagkasundo rin kayo sa gusto. Pare-pareho rin pero talaga. Pero yun naman kasi talagang high school pa lang kita na yung part na... EJ sa Josh. EJ, Josh, alam mo na yung kataharan. Kitang-kita mo na talaga. Pero ang iniisip ko naman ngayon, ito, speaking of yung natapos, nagkaroon kasi ako ng recently lang nag-uusap kami nito na parang bala ko career change. Kasi alam mo, sa Pilipinas ito ang stereotype ng Pilipino nga sa ibang bansa pag Pinoy nurse. Kasi alam kasi ng Pilipino na lalo na yung mga
mga parents, era ng parents natin, ganyan. Malaki pera sa nurse sa ibang bansa. Malaki pera ng nurse. Sa Pilipinas, ewan ko. Pero marami yung nakilala na nag-nursing. May mga nagtagumpay rin. Pero marami ako nakilala ng nursing sa Pilipinas na nag-career change. May isa akong pina-follow na nag-talk dati sa amin sa UE. Si Sir Justin. Alam ko nursing grad siya eh. Tapos ngayon, pre, art director siya sa Diablo na laro. Art-related, pre. Yung Diablo na laro na alam ko. game? Nakita ko may dami na sell na copies nun. May ano siya doon, may part. Ewan ko kung saan sa Diablo. Basta, meron siyang post doon na art director siya. Tapos, ever since, nagpa-practice lang siya ng drawing maintenance. Grabe siya mag-drawing ng tipong 10 minutes. Batak talaga. Oo, tol. Parang 10 minutes na drawing niya, pwede mo nang benta ng 10,000. Oo. Parang ganun, pre. Balagpag ganun ka-detail sobra. talaga. Nung basta, ang kulit, men. Ang kulit. Basta sobrang talaga. Baka yung alaala ko lang nung panahong nag-drawing siya sa harap namin is ganun ka-wild sa paningin ko nung panahon. Kaya, wala. Ayun lang. Kayo sa Pilipinas, kasi marami dito na na napakilalanan na ang course na to, ka dito. Maraming sa ganun akin, di ba? engineer daw. Oo, di ba? Yan nga eh. Parang di talaga nawawala yun sa Oo, engineer ka na. Accountant, doktor. Malaki sahod dyan. Actually, kung usapang nagtapos ka ng ganun, anong masasabi niyo sa career change? Or career change ba o tiyagain mo na kayo rin yun? Kasi eventually may pera naman dyan, parang ganun. Ako, tol, kung may pupunta ako sa ganyan sitwasyon, tol, career change. Yung gusto ko, yung doon ako magre-risk. Kasi mas worth i-risk yun kaysa doon sa hindi ko gusto eh. Tama. Iba yung feeling pag ni-risk mo yung gusto. Tsaka magiging ko doon, tol. Parang mag-excel ka rin doon eh. kung trip mo di ba? Kahit sobrang hirap. Totoo. Ako kasi, pre, ang tingin ko dyan, depende sa needs eh. Depende sa needs mo ngayon. Kunyari, nakatapos ka engineering. Tapos, nakita mo, need mo ng, kumbaga, bumuhay ng pamilya. Nakita mo sa oran sa engineering, binatim 15,000. Hindi mapapaisip ka, parang di ko ata kaya bumuhay dito. Check ka ngayon ng ibang opportunities. Na, kunyari, VA, mga ganun. VA, tayo ko mag-VA, tayo ko kaya mag-tech, programming, or kung ano man. Any na high-paying job, di ba? So, dun ka muna. Career change na yun technically. Kasi, nag-iba ka na ng path doon. Ngayon, para sa akin, depende, kung gusto mo yung career, kung gusto mo yung tinawas mo, ba't ka magka-career change, diba? Assuming na may pera ka. Pero kung, may privilege ka kumbaga, tuloy mo na, mababa man o hindi. Tuloy mo na kasi may privilege ka na and at the end of the day, kaya naman tayo nag-work para sa pera. Kung meron ka na yan, pera. focus ka na. Hela. Di kung di mo trip, career change ka. Siguro, eventually, tayo mo. Diba? Kunyari, ang mga trip mo, photography, diba? Pwede mo gawin on the side pa rin eh. Kahit, kunyari, magtrabaho ka. May gumagawa ng ganun. Sisingit mo siya. Multitask job sila. Pero kung sa akin ko nga, yun nga, ginawa ko career change. Kasi nga, nakita ko, mababa yung sweldo. Tsaka ang pinakarason doon, ang hirap mag-review ng boards. Yung 6 months, di ko kaya. Di ko kaya tuloy-tuloy. Alam ko nag-try ka ng review nun. Pre, nag-enroll na ako nun. Dalawang beses ako nag-enroll, pre. Nung una kasi, share ko lang yung board exam sa CE kasi, May at saka November. Ang graduation namin, parang sa October or parang ganun, tapos na kami. Hindi technically pwede ka na mag-enroll. Di ang ginawa ko, tamang enroll ako. Bahala ko mag-take agad next board. Parang kakatapos lang ng aral, di ko kinaya. So sabi ko, stop ako. Di nasayang pera na doon, una. Sabay next boards naman. Alam mo ka matigas na. Shout out. Di next na board exam yun. Sabi ko, determinado na ako. Ito na, hype na ako. Dota na kami isang buwan. Sinagad ko na Dota namin nila James. Lagi lang kami nagdodota sinagad ko na. Okay na, tas delete. Di ngayon, first week ng review, nakakahabol pa. Sumasabay na. Sumasabay pa, pero nahuhuli-huli na, kumbaga. Second week, third week, di na ako pumapasok. Tas doon ko na-realize, doon na ako nag-decide di para sa akin. Kahit di ko tinry, ayoko pala. Di ko na kaya. Ang nangyari doon, napaganda lang, kasi dalawang part yun
Review tsaka refresher. Ah. Yung refresher, na-repan ko. Yun. Pero Salamat Yun ang sa win. Diyos. Yun ang win. at least naripan mo. Na-repan ko, kalahati lang natalo sa akin, di ba? Nag-cut loss ako, kumbaga. Naka- Break Naka- even. Break even. break even lang. Quits lang, Break quits even. lang. Pero ngayon, nasasabi ko, masaya naman yung tinaha kong ano. Ah, kita naman sa'yo, tol. Kita naman, masaya naman ako, di ba? Tignan. Masaya ba yan? Ano na. Hindi, joke lang, Oo. joke lang. Hindi. Hindi, kayo ito naman, tol. Ay, Tayo, kita naman. bibihira ka lang, pre, galing. Tama naman Pinoy dito. Oo, pre. Camaro tuloy, Mustang. Uy, na, wag mo na, di ba? Ano ko pa yun eh. di ba? Unboxing. Nakakahon pala yung Mustang. Joke lang. Ikaw, Shell, yung anong masasabi mo in terms of career path na mag-change ka ng after graduate mo? Masasabi mo na sayang naman yung inaaral mo. Oo, Diba? May sayang. ganun eh, di ba? Oo. Ay, pinag-aralan mo, ginamit mo na lang yan. Diba? May mga ganun sabihan. Oo. Pwede ka mag-isip dukutin mo muna isa pre para wala nang Sayang, hiyaan. oh. Sayang. Sayang isang buong tabaw. Hindi, Pinoy tayo, tol. Para matuloy na Magkakayaan pa yan, tol. Magkakayaan pa yan. Pinoy Buddy, tayo. kayo naman. Mabali. Nasartan na yan, Oh. isa na lang. Oh, Career sige. path. Kung nakagraduate ako. Sabihin natin nakagraduate ka, tapos... Oo. Tapos pinili ko tong gantong path. Mm. Ano yun? Hindi, parang... Hindi ko kasi nag-gets yung Hindi, parang anong kumbaga, input mo sa anong ganung trip mo sa bagay? buhay? Anong tingin mo sa ganung bagay? Parang goods lang ba? Or i-purpose mo na lang Oo, yung hindi, kunyari yung tinapos mo? yung IT. Kung tinapos mo yun, mag-enjoy ka kaya doon. Or eventually Ay, oo. magpapalit ka rin? Sa akin, tol, kung IT natapos ko, siguro eventually may enjoy ko siya eh. Programming. Ako, yung Oo. talagang programming. Lalo na, Tangina. or dahil siguro alam ko gaano kalupit yung IT ngayon, kung gaano siya gamit na gamit. Kaya siguro booming. nasasabi ko. Actually, Booming oo talaga. nga. Kasi no, dati hindi eh. Pero nung pumasok ako dito sa ginagawa ko ngayon, parang sabi ko, kailangan ko yung Booming. Doon ko ganun, na-realize knowledge yung ng IT. Maraming industry pre, hindi lang IT na malakas kumita talaga. Oo, marami. Kung na-introduce yun sa atin, kunyari, di ba, mga Oo. high school kids, tingin ko mas magda-diverse yung option ng engineering, Oo. allied health. Nag-STEM nga ako, freestyle lang din eh. Doon kasi mga tropa eh. STEM ako. Wala By the nang way bilib. pala guys, kami yung first batch ng mga senior ray kami, yung mga K to pumi-freestyle. Ah, Hanggang ngayon, Freestyle pumi-freestyle pa pa rin rin ako, kami. pre. Yung para Freestyle ba rin? Freestyle Bahala lang kayo. ng freestyle. Parang laging no? Hanggang Ano mag-maintenance. bang options? Parang, hanggang maglasartan. Parang ever since kasi ang options mo lang palag, tapos ano bang options na nakalatag? O sige, pili ako isa. Parang walang in 5 years, pag graduate ko, mag-aganto ko. Yes, let's go. Nung high school, iniisip ko yun eh. Na, In 5 years, ganito na ako. Pero nang na-realize ko yung reality, freestyle na. freestyle na. Puta, Actually, bahala yun kayo yung dyan. mahirap Ang dun sa solid yung mga may roadmap Ang Oo, lulupit nila, tapos oo, nasusundan ang nila. hirap masunod Bangis yung nun. roadmap. Oo, tol, tipong, puta. parang pre, madalas ko napapansin yan yung mga gusto mag-med. Kunyari, ito, alam ko medtech ako. Tapos, after na ito, alam na nila yung path nila. After mag-med, Yun, may mga ganun. medtech, doktor. Nakakaingit mga yung ganun. Oo. Tao. Kumbaga, alam na nila. Alam nila. Kumbaga, sure silang magagawa nila. Tsaka pag alam mo kasi yung plano mo, may time ka maging mentally prepared. Oo. Alam mo yun, may Kumbaga, nilulok oo. Wala pa to, pinag-aandaan mo na, parang ganun yun eh. Pagdating, ready ka. Tayo. Pag nag-freestyle ka, tayo. resign, lipat trabaho, toxic, patay! Bagag! Balagag! Masaya talaga yung freestyle, pre. Oo, masaya. Iba-ibang emotion yung nakakakuha mo dyan, tol. Oo. Minsan may highs ka, no? Yung tipong enjoy na enjoy mo. Ganda dito, talap. Pero pag low ka sa bahay nyo, parang nagmumukmuk ka talaga eh, no? Parang napapaisip ka, ang dami ko na nasaya. Kaya nga yung ano ba, sa career, tas hindi mo siya ma-pursue dito. Kasi, pwede sabihin natin sa civil engineering, ayon sa mga naririnig ko, yung starting doon parang, di ba, medyo Saktuan lang talaga. Minsan below. tinitipid na talaga, di ba? Tinitipid talaga sila. Ang ibang grad ng ganun na may license, nag-iibang bansa yata. Mm, Kasi nasa ibang bansa daw yung big box talaga. Gusto mo ng big box. totoo. Totoo naman. Madalas talaga ibang bansa talaga. Kakaya ba? Kung sabihin natin bigyan kayo opportunity, ibang bansa ito, sampaling ko kayong pera, malulunod kayo. O kaya sobra-sobra to sa mga kailangan mo. Hindi kayo mag-ibang bansa. Oo. Ikaw muna, Dre. Ikaw muna. Ako talaga kasi, as much as possible, kung hindi dahil sa pera, ayoko talaga malis ng bansa amin.
masaya ako sa Pinas eh. Same. I mean, ewan ko yung culture ng Pinas. Yes, sir. Family-oriented, Iba talaga. mga tropa Toxic mo. na gobyerno, Toxic traffic, gobyerno, yung traffic. mga walang yung motorsiklo. Oo. Eto Laging mo. ganun eh, no? Ba't mo walang yung motorsiklo nakatingin ka kay Rodis? Ay, BNR, sorry. Hindi nagamit. Pero kasi di ba ganun laging kaaway sa Oo. road rage, Pero, nga, na-enjoy ko talaga Pinas. Nandito lahat ng mahal ko sa buhay. Hindi ako alis. Pero, kung mabibigyan ako ng opportunity, dalhin sila doon. dalhin sila doon. O yun ang hindi ko alam kung sasama sila. Pero kung mag-work ka doon, Oo. Comedy bigla mo. Hindi. Hindi. Kumbaga, ano yan, sige. kung mag-work ka, Kung mag-work ako doon, mabigyan ako ng chance. At this age, walang kids. Oops! Oh, parang may bala ka. Cut! Parang may bala ka. Grab ko, pre. Grab ko. Kasi... Huwag ka mag-grab. Walang grab sa Kung ibang ano, Uber doon. Uber pala doon. Uber Sa ko. ibang bansa, tol. Uber mo. Get ko. Get mo. Adik na adik ka. Oops! Teka Joke lang. Ayun. Te-take ko, pero balik sa Pinas. Yun yung plano ko. Kung bibigyan ng chance. Actually, ako naghanap ako ng trabaho sa ibang bansa eh. Na related sa video. Tapos ang bala ko ng meron din mga 3 years. 3 years tops or 4 years tops. Tapos bonds, balik Pilipinas. Kasi pag balik ko ng Pilipinas, same trabaho pa rin naman makukuha ko. Tsaka may work experience ka pa rin. Pero mas may pera ka na. May pera ka na. Mas may Yun pera ang ka importante na. dun eh. May pera ka na talaga. Ikaw, Sel. Ay, hindi. Eto, alam ko, may chance talaga May option mag-Japan to to. May option ako. Kumbaga, nasa sayo na lang, di ba? Ikaw. Ano? Hindi. Cut! Hindi, ano mo kasi. Kumbaga, kung papapiliin ka kung may chance ka may chance ka naman eh. May chance ako. Parang, ang tanong ko na lang pala siguro, kung ano yung naghihinder sa'yo, ba't di mo tinitik? Sa akin kasi, yun nga, una kaya sinabi mo, masaya sa Pinas, pre. Yes, sir. Iba, pre. Ain't going anywhere. Sa akin, Yes, sir. hindi ko pwede sabihin hindi ako nagmamadali eh. Siguro, masaya sa Pinas, meron ako ngayon pinagkakakitaan dito. Kumbaga, satisfied naman ako sa ngayon doon sa kinikita ko. Kaya, ayoko muna. Kasi option siya eh. Anytime pwede naman eh. Yes. Kaya hindi muna ako... Parang ayaw ko muna pumunta. Pero nakikita mo sarili mong, alam mong nandun, talagang alam mong may direction na ganun talaga. Nakikita ko pag wala na akong choice dito sa Pinas. Backup plan talaga siya. Backup plan ko siya, pre. Kasi tol, ewan ko, tol, kasi, ako pre, kahit ganito ako, hindi ako nakapagtapos. Maarte ako sa sahod, tol. Hindi, tol, hindi Hindi kasi, tol, naarte rin ako sa sahod, tol. May karapatan ako, pre, Lahat ng tao talaga. Kahit sabi natin, na ano? kasi tol, imagine mo, tol, magpapasok ako sa isang mga, 7-Eleven. Pag nakikita ko, tol, grabe, yung pagod nila hindi worth it eh. Hindi worth it sa Diba? kinikita. Totoo, hindi Naawa ako talaga. sa kanila sa Batangan. Kaya nga pag, tol, yung mga angkas ganyan, dito, kaya sakit ng pera ko pero okay lang, 80 pesos, ganyan. Pina 100 ko na yun, yung maliit na bagay na yun kasi malaki na sa kanila. Malaking bagay sa'yo. Imagine mo, 8 hours, 670. Magkano bang minimum mo yan? Magkano? Sabihin natin 800 pesos minimum, 8 hours. Taas nun Hindi, pre, maliit. I mean yung compared sa minimum na totoo ngayon. 800 800 na ba? Hindi ako sigurado. Parang 600 plus ba? Sabihin natin, Paki-google nga dyan, Mr. Paki-comment down below. Tapos doon namin itutuloy itong usapan. Kasi itong mga alam ko 700 yata. 700 plus. Imagine mo 8 hours yun, pre. 8 hours. 700, ganun. Puta, hindi worth it yung bayad sa'yo, tol. Hindi talaga. Lalo na fast food. Yan, mga fast food. Nag-iisip ako, nakatayo ka, ang tagal, pabalik-balik ang sakit sa likod nun. Tapos may mga customer pang kupal. Bago. Alam mo, hihingi ng ketchup, galit pa. Ako nga, pag kumakain ako sa mga ganyan, tapos yung mga
part ng family ko na parang nagbubunga nga. Ba't ganyan sila? Chill ka lang. Kita mo naman, tingnan mo, makiramdam ka. Hirap ng trabaho. Oo, ako nakikiramdam ako tol eh. Oo. Alam ko kasi kapag kupal yung mga, may mga kupal din Meron kasi. talaga. May mga kupal. Meron talaga. Pero nababasa mo naman eh. Makikita mo naman may mga. Nakasilan lang. Pero minsan kasi talaga kita mo pagod. Alam mo. Ayun na, 620 pesos. 620. Thank you, boys. Thank you. Thank you kay 620. Pintado. Hindi worth it yun tol. Pero yung iba kasi walang choice eh. Oo. Kailangan nilang kumayod. Pero kung ako talaga, yun yung reason. Kaya mga ibang bansa na lang ako. At least yung pagod ko, kasi pag nagtrabaho ako pre, full talagang bibigay ko. Oo. Kumbaga, full din. alam mo nang binabayar. Pokpok. Kesa, Ano may suntok ng suntok. Mongkok ng mongkok. Parang nang tagtuyot. Di, pag binigyan ako ng trabaho, ginagawa ko yung best ko, tol. So, sa akin, gawin din nila yung best. Actually, tamang mindset yan, pre. Gawin nila rin yung ganyan best. Ganyan dapat ang mindset. Kasi, ang employee tsaka employer, business pa rin yan eh. Kumbaga, binibigay ko sa'yo oras ko, bayaran mo ako ng tama. Parang ganun yun. Kasi yung oras ko, yun limited yan eh. Diba? So, ibig sabihin, precious yan. So, dapat bigyan mo ng worth. Diba? Kung alam mo namang... Actually, tol, yung nangyari nga sa akin na may in-applyan ako na sa UK. Foreign siya sa UK. Ay, hindi. Sa Middle East siya. Pero UK yung, yung boss. UK. Briton. Tapos, basta yung sahod ko ganito. Sa current work ko. Tapos okay, usapan namin sa interview. Tagal lang interview, tol. Ang tagal. Yun lang nakita kong interview. 1 oras. Napakatagal. Talagang nag-getting to know pa kayo, pre. Yung na-late ka ba yan sa Late sila. Sila ko yung nalilate. Hindi, I mean, na-late ka nun sa basketball, pailaw, yun ba yun? Yata yung nalate ako sa pailaw, pre. Napakatagal lang interview. Sabi mo, interview ka pa ng 1 oras. Okay, nagkakasundo kami, tol. Ganda ng oh yes, we're the same, blah, blah, blah. Minsan, open pa siya sa sinasabi ko kahit hindi naman. Kasi niremake ko yung design nila eh. Gumawa ako ng version ko eh. Parang na-open siya, binago ko. Parang napapangitan ka pa sa gawa namin. Parang ganun. Pinikas negative. Parang sabi ko no, it's just fun art. Gawagan ganun lang. Tapos, gusto niya ang trabaho till Saturday. Tapos parang 10 hours, pre, 10 hours. Sagada. Tapos nangingi ako ng tol, malaki 6 digits. Wherein, ang offer niya muna sa akin, parang 25k daw ng part-time, tas 25. Bibigay sa akin monthly. Parang 5 hours per day. Tas hanggang Sabado. Tapos kanina iniisip ko. Nung sinabi ko 6 digits, na-turn off siya. Sabi niya, never pa ako nakakita na ang sahod ganito, tas ang sunod na trabaho, re-request times 3. 300% inangat, sabi. Medyo natameme ako nun, tol. Parang binabata ng harap-harapan. Medyo nanliit ako nun. Kumbaga parang niliit ka. Oo, sabi ko ganyan lang sahod mo. Tapos gusto mo pag lumipat ka, ganito na. Kanina nung sa bahay, nagmumuni-muni ako. Sabi ko, gago yun Sabi ko sa isip ko, kasi bibigyan mo hanggang Sabado. Wala akong benepisyo sa na leave. Wala akong HMO. Titriplehin mo trabaho ko. Sa opisina namin, nakakapagtrabaho ko, ang trabaho ko 7 hours, 30 minutes lang. Yun yung nare-require sa amin. Tapos sinasauran ako ng ganito. Minsan, di ko pa nami-meet yun eh. Pero ayos yung sahod ko. Titriplehin mo, tapos ayaw mo triplehin yung sahod ko. Yun yung mali, pre. Ang lakas wala ng tama. Sobrang dead as low ball na ako dun sa Kuripot lang yung Meron siyang katabi na Pinay doon, tol, na parang kanang kamay niya doon na doon siya. Ayun. Yes, man. Yung may sinasabi ako, tatanong siya doon. Tapos yung Pinay umiiling. Tapos parang natatawa sa sinasabi. Sabi ko, kulit ito, pagkuntogi ko ka. Hindi ka nga dito. Yun lang, merong Pinoy. May Pinoy eh. Pinoy. Yan ang mahirap sa kanila, pre. Kumbaga, low ball sila kung low ball. Na maliit pa ako doon kasi yung pinapagawa doon. May insulto pang ginawa. Parang mga hayop. Yung ginagawa ko sa trabaho, sapatos. Sabi niyo, parang, hindi sa sapatos lang namang ginagawa mo. Yun nga sapatos lang ginagawa ko. Tapos binibigyan ako ng ganito. Tapos bibigyan mo ako ganyan. Gusto mo, tipirin ako. Baka sampalin kitang hilahin ko lahat ng balbas mo. Ang muli talaga na. Kala nila siguro madali yung ginagawa mo Manalit nila yung trabaho yun siguro. No? Kala nila kasi, di ganun kasi yung iba. Kala nila madali, tol. Pero pag ikaw na yung gagawa, ang sakit sa ulo niya. Shoutout sa kumpanya ko. Napakalupit na kumpanya. Solid kayo. Pasensya na tumanggap ako ng interview, tinesting ko lang. Patay lang naman po, Kuya Jeff. Tumesting lang tayo. Kuya Jeff. Kailangan lang ng mga panggastos sa bahay. Yun lang. Kaya,
Kung ako sa inyo, Pero increasein Pero nyo hindi na ako to. basta-basta alis sa inyo. Alam ko kayo. Yasa! Yolo. May interview ako bukas sa Pampanga. Joke lang. Oy! Joke lang. tayo. Oops! Walang gano'n. Walang ganon. Tag, anong pangalan nga ba? Tag yan. Tag yan, tag. Shoutout! Edit na lang nito. Sabihin mo. Wala lang. Kasi parang, especially kapag mag-a-apply ka ng hindi mo kaya defend sarili mo sa inihingi mong pera. Parang ang hirap din. Kahit alam mo yun yung right na ibigay sa'yo. Pero kumbaga, ang rule of thumb dyan, ask mo kung anong tingin mo deserve mo. Ngayon, mag-ask ka ask mo 1 million per month. Pero babakapan mo siya ng kasi ito yung experience ko, ito yung kaya kong gawin, ito yung ma-contribute ko sa team nyo, sa kumpanya nyo, na yung ito, worth it. Parang ganun yun kasi nga business talaga eh. Ayun din eh. Kailangan magaling ka rin makipag-usap tol. Isa yan. Kahit maliit lang skills mo doon. Sabi ko nun, pre, nung after ng interview niya, sabi ko, puta, kala ko, batak na ako makipagbentahan ng laman. Sabi ko, parang gano'n. Parang batak na ako sa gano'n. Hindi pa pala, may mga ganito pa palang mga manggi na kailangan patunayan kung anong tigas ng may kailangan pa supalpalin na mga ng Diyos. Meron na akong nag-enroll ako nun eh. Frank Limriano, kilala mo? Oo. Kasi nabibisit ako. Pre, visit ako dun. Di minsan lagi. Ayoko makita. Lagi nakaganto rin naka-shades. Naka-shades. Kumita ka ng 800,000. Sila. Paano kapag wala akong pera? Tapos, ganito sabihin ko, Hoy landlord. Hoy landlord. Ang daling ang gawin eh. Kaya nga niya hindi ginawa eh. Age nun? Ang daling ang gawin kaya di niya ginawa. Tawa kasi, Hoy landlord. Basher eh, no? Ang dali niya ginawa. Ay, ang dali lang, ba't di niya ginawa? Ilan taon na ba yun? 23 years old. Bata pa pala siya. Kaya pala mataas pa yung angas. 23 years old pa lang siya. Lupit nga. Pero mukha na siya 30, no? Hindi naman sa dinajudge, no? Parang Sinabi niya eh. 23 years old. Pero yung 4 niya kasi pang 28 na talaga. pero solid yung kitaan niya nga. Hindi. Magkano ba kitaan niya? Ewan ko kung nauto ako or nadala lang siguro. Kasi may sila parang ano bang tawag sa masterclass. Nag-enroll ako 7K. Oo, pre. Kasi sabi ko tayo na gusto ko matuto ng isang skills. Napapanood ko yung mga video nun eh. Sabi ko, 7K. Mataas. Ang ganda pre, sabi ko, parang kaya ko ta. Yun yung sabi ko, nag-edit ako nung nag-enroll ako. Putang ina pag nandun pre. Mga video lang na tips pala. Hindi ka talaga totoo. Ay, gagi, man. Self-study, pre. Scam yun Legit na scam yun, tol. Self-study talaga, tol. Legit Nagigil Tapos ako dun nandun pa rin ako sa GC nila ngayon. Oo. Ngayon pala napatunayan. Ito ang buhay na patotoo, para. Hindi nga. Ano ba yun? Mali ba yun ba nun? Kasi alam ko, usually sa masterclass, tol, parang 1 hour yan eh. Tapos yan, parang actual siya nandun. Walk through ka niyan sa buong process, tol. I-explain lahat, bakit ganito, bakit ganyan. Hindi, may ganun siya. Nandun ang dami lahat. Madaming video pre, tinapos ko. Ilang days ko rin yun tapos Tapos the rest nun, self-study ka na. Parang ganun nga naman talaga. Pero ang nangyari kasi parang online class talaga, tol. May magtuturo talaga sa'yo sa video. Wala. Pero yun nga. May nagtuturo sa video, pero ang mahirap nun, hindi ako magaling sa ganun. Parang gusto ko may kausap pagtatanong ganyan. Yung real time. Ang problema, yung magtatanong, yung kabatch ko na nag-enroll. Tatanungan kami doon. Yung iba kumbaga doon mga kayo. baguhan din, hindi rin nila alam paano sasagot. Ito yung tanong. Sa 7K, nakuha mo yung value na hinahanap mo. Kumbaga, nasulit mo ba yung 7K o yung sa akin, sa tingin mo parang waste? nasayang. Kasi ginawa. Legit na di ba? Wala namang hate. Ito, pre. No hate. Feeling ko kasi, pre, kasi meron siyang business na yung sinasabi niyo kukuha ng trabaho. Yun. Papasa mo sa VA ba yun? Parang kasi, parang ganun. alam ba, meron ka ng portfolio, kaya mo na kumuha ng kliyente. Yan. Regardless. Tapos kukunin niya yung trabaho, bibigay na dito, tapos kakaltasan niya. Which is, talaga namang ginagawa yun. Pero illegal siya. Pang-exploit yun eh. Di ba pang-exploit yun? Parang unethical siya somehow. Kasi kaya nga sa'yo binigay eh. Kasi ikaw yung skills na hinahanap niya. Tsaka tol, I mean, kung tatapyasan, kung hindi, kaso business nga kasi business. Pero kung siya, alam ba ako, bibigay ko sa tropa. Ito yun, tol. Tapos parang kung trip na lang niya magbigay sa akin, dahil binigyan ko siya ng gig, tatanggapin ko. Kumbaga hindi siya referral eh. Pero yun nga naman kasi, pang personal yun, tropa lang napasa. Pero hindi yun yung kagaya ng kanya business. Which is parang, wala lang. Pang-inganyo niya yung business niya. Para sa akin, para ka magka-legit na masterclass, man. That may proven track record ka, pre.
may proven track record ka na kahit di ko mabili yung masterclass mo, alam ko yung ginawa mo. Kumbaga, ako kasi, di ko naman siya pinapanood na dinadirect ko sa account niya. Pero ako kasi parang wala akong nakitang niya. Yung validity niya na, kumbaga, yung napakatindi, yung credibility niya. Ano masasabi mo para ka makapagbenta yan? Ano yung, kumbaga, ano yung background mo? Parang ganun kasi. I mean, you got these businesses na naging successful, okay. Pero, wala lang. Parang hindi siya sapat ba? Parang ganun. Sa tingin ko. Na-master na lang yung business ng pagiging, yung business na master niya lang sa pagiging Ako kasi, rule of thumb ko, pag may masterclass yung isang tao, sketchy agad sa akin, man. Pag nagma-masterclass agad, pag may masterclass, dapat mo rin i-check eh. Tapos meron ako napanood na podcast niya, yung pinapakita din sa masterclass, na-upload niya sa YouTube. Parang nangyari experiment kung sino yung interesado doon sa gusto matuto ng business niya. So, in short, parang na-scam na rin kami. No? Parang gano'n, no? Nilabas rin pala sa Sinabi niya na, Hoy, landlord. Ba't mo nilabas? Okay mo. First episode natin, nababash agad tayo. Okay lang ba yun? Hindi, okay lang. Yung binabash, parang naman yata yun. Kumbaga, totoo. Respect na kasi, tangin na, na-pull off niya kung ano man na kumikita siya ng big bucks eh. Kaso wala. Para sa akin, na-master niya nga yung idol siya sa ganung outsourcing business niya eh. Solid siya sa ganung aspeto. So, hindi ako fan. I'm not a fan. Pero nalaman ko yun, pre. Parang sabi ko, nakakalungkot naman yun. 7K yun, no? Imagine mo, sabi niya, 7K yun doon. 100K daw. Hindi doon sa binayad, Meron doon sa pinapasahod niya. Meron doon, siya yung makikipag-usap doon sa isang kliyente. Babayar siya 100K. Maghanap nga siya ng... May kayang gumawa. Tapos babayaran niya ng 30%. Grabe! Imagine mo 100K, babayaran mo doon 30% doon sa Siyempre, pag Pinoy, typical, 30K, malaki na. Masaya yun. Masaya na yun. May trabaho siya, 30K. Mas trabaho na. Pero pag nalaman mo yung kabuuan, lalo na... Tsaka, pwede mong gawin yung basta paalam mo, eto tol, nakakagig. Transparent. Hello, outsourcing kami. Ang budget nito is 100K. Ang balak namin is ibigay siya yung 80%. 20% cut sa amin. Kasi sa bangko nangyayari yun. Actually, sa ganitong investment bla bla nangyayari yun. Kaso nga lang 30. Grabe naman yun. Actually, sa BPO ganun. Sa BPO ganun talaga. BPO. Malaki yung budget sa kanila ng client. Ano yun tol may client sila. Tapos bibigyan sila ng 10 milyon. Tapos yung 10 milyon na yun, magiging budget nila para kumuha ng 100 empleyado na papasahurin ng 5 taon. 5 million ka nila. Tapos yung 5 taon na yun, may sahod yung may sahod ka. Tapos masasaya sila. Spinach mo sila. 30K aman sila. Sabi natin parang gano'n Wala, yun lang. Parang gano'n Which nangyayari siya. Sino kayo nag-isip ng ganyang business, no? Pero yung 30% bibigay mo, grabe yun. Wala lang. Parang, napaka-greedy mo no. 40, ganun. Uy, ba't naging 40? Hindi, doon tayo sa 30 para ikaw ibabash namin. Baka naman 70 yung doon sa tao. Or 70 kanya. Sinabi niya talaga sa mismong podcast nung early days niya na hindi pa siya kapotok yung pangalan niya. Sinabi niya talaga pag pinasahod siya ng kunyari 100K, 50K, 20% doon or 30% doon. Kumbaga, malaki yung portion niya. Malaki talaga yung sa kanya, pre. Well, respect sa kanya. Talagang para yumaman nga, sabi nila, kailangan minsan manapak ng tao. Parang gano'n. Yun yung sabi ko, yun yung nainganyo ako, kaya nag-Masterclass, pre. Sabi ko, pag na-master ko to, easy money to. Gumano na agad, pre. Kasi yun pinapalabas nila easy money to. Yun nga, pre, ang galing nila, tol. Na-target nila ako, ibig sabihin, natalo ako. Kumbaga, expensive lesson. Expensive lesson. Yun nga. Ako, risk taker ako lagi. Yes, sir. Yung mga paldogs. Di baling, magmukhang tanga, mga zero, basta, paano ko makachamba? Iyon. Bale, kung in conclusion sa mga nangyari, parang, yung ganawento mo lalaki, lupit siya humasel, dumiskarte. Ginamit yung diskarte. Solid siya doon. Lupit niya doon. Pero, kung diploma o diskarte, depends on kung anong klase kang tao, kung anong mag-work sa'yo. Tapos hindi mo kailangan i-force sa'yo yung ganitong belief dahil ito yung meta. Hindi para sa lahat. Di sana si Pacquiao nagkarate rin na gano'n, pero boxing yung meta ni Pacquiao, di ba? Hindi naman niya tinik yung kung anong nasa table eh. Hindi para sa lahat. Di ba? Sa mga
May mga makikinig ba? Yes, sir. May makikinig yan, pre. Mga perspective na mga sinasabi namin dito, perspective lang ng mga 23, 24 anos na nakapagtrabaho ng konti, nakala mo marami. Nakala mo may mga narating na nangalang yayaman. Mga galaw may tira lang, pero mga batukan sa tunay. Hindi, wait lang, pre. Bago matapos, yung pa-game natin, pre. Wait lang. Hindi, mayroon pa pangatlo, pre. Ano yun? Pangatlo, pre. Meron pa dun, ah. Chat mo na lang, Rods. Pangatlo ba kayo? Tapos na, baliw. Tapos na ba? Laka na tama. Gusto ko pa magkwentuhan. Ay, oo nga, no. Ano yun? Bobo. Yung... Ah, hindi attentive yung isang ano. Tapos na yun yung pangatlo, gagi. Rods! Come on! Ay, oo. Oo, tama. Hey! Sorry. So, ayun, bago kami mamaalam, salamat sa panonood. May sasabihin si Andre. Kung umabot kayo dito, PM kayo sa page. Paunahan na lang po, PM. Sabihin nyo, idol ko si Bugoy na Russell. Magkano bibigay mo, Mr. Andre? 100 Gcash. 100 pesos Gcash. 100 pesos. Sponsor ngayon ni Andre. Uy! So, ayun, looking forward sa... Ay, disclaimer lang ulit ha. Hindi lahat ng sinasabi namin factual. Input lang to ng mga may konting kaalaman sa kung anumang bagay at experience ng 20 plus years na pamumuhay sa mundo. So, Yes, sir. And open naman tayo sa criticism, pre. Yes, kung mali man, comment gusto nyo. rin nyo kami. Gusto nga, binabas na ako eh. Legit to, pre. Pag may Pogi kasi ito yung tayo. Pag binasya, wala pa. Kasi nga, sobrang pogi mo. Pre, we're trying to build a healthy community dito, mga pare. Kung gusto nyo mag-criticize nyo. Hindi, maganda rin. Maganda yun. Crash tuwan lang pala eh. Kung may mali sa sinabi, comment nyo. Comment nyo. Kung may katanungan kayo na parang trip nyo na mapag-usapan namin eventually sa podcast namin kasi I think eventually maubos na rin kami ng pag-uusapan. Yes, sir. Drop lang kayo dyan, mga men. So, maraming salamat. Yes, sir. May sasabi ka pa? Hindi, yung sa ano lang, Lasartan, kung ano. Kung saan may available. Kung di maglasartan na sponsor, kami lang kayo sa amin. Every next week ay... Every next week, hindi na natapos. every next week. Ano ba? Kada yesterday. Sorry guys, pa kami. Salamat sa pakikinig. Ayoko na rin. See you next podcast namin. Thank you. Episode 1 out. Tunugan na, Kat. Pasok. Hindi pwedeng. Ay, na lang mga Ano yung mga mysterious? Special guest yan sa special episode. Yun, no? Yes, sir.